Welcome back mga butingting. Ah, siguro napapansin nyo ngayon, meron tayong gagawin. Pero gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-flash ng BIOS using RT809F programmer. So BIOS programmer po ito. So para po tayo makapag-flash ng BIOS o reprogram ng BIOS, kailangan natin ito. O yung iba, dati gamit ko ito. Ayan. So dati gamit ko to. EZP 2019. Shhh! Maingay. Ito gamit natin dati. So meron lang nag-ano sa atin, may nag-sponsor. So ito, si RT809F. Ito yung gagamitin nating pang program. So kailangan naka-install na tong ano nito, apps nito sa computer mo, yung software nito para magamit mo siya. Then ang kailangan natin, syempre, kung magpa-flash tayo ng BIOS, kailangan din natin ng BIOS bin file. BIOS bin file, saan natin makukuha yon? So magda-download tayo from internet. Doon natin makukuha yung ating bin file. So meron namang mga paid website na pwede tayong mag-download doon. Hindi ko na po babanggitin kung ano yon para hindi natin sila ma-promote dahil hindi naman sila ano sa atin. So meron po tayong ganon, meron pong mga paid website. Pero it doesn't mean na pag nag-download ka ng BIOS sa kanila or bin file at pinrogram mo dito sa ating motherboard, hindi ibig sabihin pag na-download mo yun at in-install mo rito, gagana na. So, tiyagaan din para makakuha ka ng tamang bin file or BIOS bin file para dito sa motherboard na ipoprogram natin. So, ang kailangan natin ngayon ay ito, tsaka ito yung BIOS niya, yung pinaka BIOS chips. So dapat alam niyo yung ano niyan, yung pwesto ng pin kung saan siya. Pwede naman yan, yung iba tinatanggal to, yung chips na yan, tatanggalin. Tapos ilalagay sa wait lang hanapin ko yung ito. Ilalagay dito. So, tatanggalin yung chips na yan, tapos ilalagay dito. So, meron niyang proper position kung saan siya dapat na nakalagay. Yung pinaka-pin niya, yung pinaka-paa. So, pwedeng ganon. Pwede rin namang naka-cable tayo. So, may proper position din yan. So, unang-unang gagawin natin ay hanapin natin yung pin number 1. So, dito sa program natin, si Summer, ang kulit mo. Dito sa pang-program natin, kung makikita niya, meron na siyang palatandaan ito, itong itim na to. So, meaning yan yung pin number 1 natin. So, dito natin siya ilalagay, yung pin number 1. So, itong kulay red, yan yung pinaka pin number 1. Yan, lagay natin siya dito. Yan, lalagay natin siya dyan. Then, press mo lang yan. Tapos ito, kailangan i-connect mo siya sa computer mo para makapag-program tayo. Hanapin ko lang yung ano natin Yun. So, ito, lagay mo yan lang yan dyan. Then, connect mo yung kukonek natin tong ano natin. So, itong software nito naka-install na sa computer ko, sa laptop ko. So, hindi na natin siya kailangan i-install. So, yun yung unang-unang gagawin natin. So, ito. Number 1, yung kulay red, dun sa pin number 1 ng pang-program mo. Then, yung
itong alligator clip, hahanapin mo yung pin number 1 ng BIOS chips mo. Usually si BIOS chips, ayan, ganyan siya. Hanapin mo, may palatandaan yan. Meron niyang nakaukit na parang bilog. Or minsan, wala naman yung bilog, meron naman tanda yan sa motherboard. Like, ito, yung guhit na yan. Meaning siya yung pin number 1. So, ang gagawin mo, ilalagay mo lang tong kable. Yan, kiklip mo lang siya dito. Kasi ito yung pin number 1 yung kulay red. So, kiklip lang natin yan dyan. Okay, so nakaklip na siya. Tingnan natin kung mariread yan. So, gagawin naman natin, punta naman tayo sa software natin. Yan. Tatapat ko yung camera dito sa ating computer para makita nyo yung ating pagpo-program. So, zoom natin. Yan. So, naka-install na po yan sa ating computer. Hanapin mo lang yung itong installer na to, RT809F. So, click mo lang yan. Click yes. So, ayan. Zoom natin para makita nyo. So, kung nakikita nyo yung nakalagay doon, Smart Identity or Smart ID. So, click mo lang po yan para ma-identify ng system na nakakonect na at naka-ready na yung ating pang-program. So, minsan pag click yan, hindi siya na-identify. So, kailangan nating kapain kung tama ba yung kabit natin. So, click natin yung identify. So, pag lumabas siyang ganyan, ibig sabihin hindi na-identify yung ating pang-program or yung cable na kinabit natin. So, kailangan lang natin siyang i-set ng maayos. So, try lang ng try. Yun. So, pag narinig mo na yung tunog na yon, ibig sabihin na-identify na ni system yung ating programmer. So, nasan ba yung ating ito, yung cursor natin. So, dito makikita nyo nakalagay chip is not recognized. Yan yung kanina. Pero dito auto-identified. So, identified na po yung ating chips, BIOS chips. So, ang laman ng BIOS chips natin is ito ay saan na yun? Try natin uling identify. Ayan, ang laman ng chips natin is ito, 8 megabytes, 8 MB. So, ibig sabihin, identified na po yung chips natin. So, pwede na tayong mag-program. So, paano tayo mag-program? Ang kailangan po natin is mag-download ng BIOS bin file. So, hindi ibig sabihin na magda-download tayo, ano na yun, ready na yun. So, ang gagawin natin, check mo yung yung motherboard mo. So, ang camera natin, ilalagay ko dito. Baliktad kasi. So, nakalagay rito is Revise 1.0. So, check mo po yung model ng motherboard mo. Hanapin mo po to. Hanapin mo yan. Revise 1.0 2015-06-11. So, ito. Yan yung pinaka model niya. AHL50.
slash ABL52. Tapos LA dash C701P. So, yan yung mismong model ng motherboard natin. Yan yung itatype natin sa ating Google Chrome. So, para makita natin siya. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Google Chrome natin. Yan. Zoom natin para makita nyo. Zoom. Actually, naka-ready na yan eh. So, ito, tinype ko na yan dito. So, ito. Yan. Tatype nyo lang yung so, naka-ready na, naka-type na siya. So, ang gagawin na lang natin, hanapin natin kung alin yung saan tayo magda-download. So, pwede naman dito kay Badcaps. Pwede din dito sa marami siya eh. Yan, mga free site yan. Ibig sabihin libre. So, pwede rin dito kay lab1inside.com. Yan. So, ito yung model ng motherboard natin. Click mo lang po yan. Pwedeng right click, open new link. Yan. So, nandiyan na tayo. Naklik na natin. Ano po? Gagawin mo naman, hahanapin mo sa baba. Actually, nasa baba yan eh. Yan. So, wala na pala. Wala sa baba. Nandito siya. Yan, yung continue reading. Yan, yung continue reading na yan. Nandiyan siya. Sensya na sa camera ha. So, continue reading. Click mo lang tong continue reading. So, yan. Ito na. Ito na yung BIOS na kailangan natin. So, click mo lang yung download. So, click natin si download. Ayan. So, hindi pa siya nagda-download. Meron pa siyang isang pinuntahan. Merong arrow key ito sa right side. Click mo lang po yan para mag-download. Ayun, nag-download na siya. So, ayun, downloaded na. Puntahan natin yung dinownload natin dito sa download files. So, ito na yung dinownload natin. Yan. Yan na po siya. So, ang gagawin natin, chinek lang natin kung nasa download file siya. Ang gagawin po natin, punta tayo sa programmer natin. Na-download na natin yung bin file, di ba? So, punta tayo sa programmer natin, which is si RT809F. So, identify na yung BIOS chips natin. Kasi nakita na to eh. Yan ang 8MB. So, ang gagawin mo, pupunta ka doon kung saan nandun yung dinownload mo. So, punta tayo rito sa open. So, ganito muna pala. Pwede mong i-erase. Ang gagawin po, kasi kay RT809F, pwedeng direct ka na ng program eh. Kasi habang bago siya mag-program, mag-automatic erase na yan. Or po pwedeng manualin mo muna. So ito, ang gagawin natin, magma-manual muna tayo. Click muna natin si erase. Lumabo. Yan, meron tayong erase ito. Ito. Erase, click natin yung erase. So yan, nag-erase na siya. At makikita natin yan dito sa ating pang-program. Yan, nagbi-blink. So meaning nag-erase na yan, kaya ganyan. At yun naman yung ating software, yung application natin. So nagdi-delete na yan. Binubura niya na yung dating file. So yan. Then dito sa pang-program natin, naka-stop na siya. So ibig sabihin, nabura niya na yung dating BIOS bin file sa BIOS chips. Nasusundan po ba ako? So, since deleted na yung natin, yung BIOS bin file,
sa chip, sa BIOS, pwede na tayong pumunta dito sa open. Yan, click mo lang yung open. Pupuntahan natin dyan kung saan natin dinownload yung kung saan napunta yung dinownload nating files. So, pupunta tayo kay download. So, ito yung dinownload natin kanina. Yan. Yan. Click mo lang yan. Ang nakalagay .bin. .bin. So, click mo lang yan. Double click. So, nandito na siya. Naka-ready na yan. Ang gagawin mo naman, so, naka-ready na siya, di ba? Kinlik mo yung open, tapos kinlik mo yung .bin. Click mo na siya. Click mo na ngayon si write. Yan, write. You need to click this button. Yan, yung right button na yan. Click mo lang yan. Okay, so magpo-program na yan. Tingnan mo rito, nag-auto erasing siya, alagay auto erasing. So ibig sabihin, kahit hindi na tayo mag-manual erase dito, once na inopen mo yung file kung nasaan siya doon, tapos kinlik mo yung write, automatic mag-aano na yan, auto erase. Then after niya mag-erase, ito, erase successful, mag-start na siya mag-writing. Yan start writing. Then auto verifying. Yan. So meaning okay na yan, na program na natin yung na-program na natin si kumbaga na ilagay na natin yung bagong bin file dun sa BIOS chips natin. Nakalagay rito yun, wala. Anyways, nakalagay doon auto erasing. Then start ano na siya nag program verifying, and then yun, finish na ano niya na program niya na. So ganun lang yung pagpo-program. Again, ulitin natin from the top. Dito na lang tayo sa pwede mo tong click mo lang yung open. Click mo ulit ito. Double click. Ayaw. So kahit one click lang. So nandiyan na, di ba? Click mo yung right. Yan, mag-auto erase yan. Auto erase. So dalawang beses natin ginawang i-program. Yan, auto erasing, di ba? Ngayon start writing na siya. So nagpo-program na yan. Ito na yung yung programmer mo. So connected pa rin tayo dito sa ating BIOS chips. Ayan nakakonect pa rin yung cable natin. So pwede naman tayong pumunta rito para makita natin ulit. Ayan. So yan yung kanina. Ang una is auto erasing, then erase successful, ito. Yan, erase successful. Then after na erase successful, start writing, then write successful, then auto verifying, then verification successful, then yung status nya is program na program na. So ayan okay. So once na na-program mo na yan, na-install na dun sa BIOS chips mo yung bagong bin file, pwede mo nang ibalik ulit itong motherboard. So hindi ko na po yun gagawin. Hindi ko na ipapakita sa inyo. So pinakita ko lang sa inyo paano gagamitin yung ating itong ating programmer. So connected dito, then connected dito dun sa BIOS chips. Okay? So done na po yung ating pagpo-program ng BIOS. So again, ulit-ulitin nyo lang, reviewin nyo lang tong video na to kung hindi pa kayo marunong mag-program at gusto nyong
i-upgrade yung BIOS ng ano nyo. Yun nga lang, dapat ano kayo, dapat aware kayo. May possibility na kapag yung dinownload yung BIOS bin file, in-install natin sa motherboard, may possibility na mawala ng power ang motherboard. Kasi yung na-download natin hindi compatible para rito. So, meron talagang chances na ganun, na nawawalan talaga ng power. Kasi yung nilagay nating file dito sa BIOS chips natin, ito, pakita ko sa inyo yung BIOS chips. Yan, zoom ko Yan o. So, yan yung pinaka-BIOS chips natin. So, may ganun talagang case na pag nag-program ka, ngayon yung motherboard mo, mayroon siya, bago mo siya i-program, meron siyang power. Pero pag nag-program ka at hindi compatible yung na-download mo at na-program mong files para dito sa motherboard, mawawalan ng power ang motherboard. Kaya ang mga board level tech, pag magre-repair yan ng motherboard issue, sinasabi na kagad talaga na 50-50 chances na mamatay yung ating gagawing motherboard. Doon pa lang kasi sa pagpo-program, may possibility nang mamatay yung motherboard natin. So, how much more pag nagtanggal pa tayo ng bawat pyesa dyan. Yan. So, may tendency mamatay talaga pag board issue na. So, yun. Ganun lang mga kabutingting. Ano pa ba? So, yun. Ganun lang gagawin nyo. Kukunin nyo lang yung mod. Ito yung pinaka-model. Alam ko, dalawa yan eh. Ayan o. Usually, dalawa sa motherboard eh. Makikita mo yung back and port, makikita mo yung model sa harap tsaka sa likod. So, ito yung model. May nakalagay na revise 1.0. Dito sa kabila, meron din. Ayan. Yan yung pinaka-model niya ng motherboard. So, yan o. Titignan mo lang yan, tapos itatype mo yan sa Google. Then, search mo, type mo lang BIOS. May lalabas na doon. Maraming mga free website na downloadan nun. Meron din namang paid website. So, para mas Pero yung ibang mga free website, pagka naka-download ka ng compatible dito, nabubuhay naman. Kung BIOS issue lang talaga. So, yun mga kabutingting. Again, ang ginamit nating pang program dito is si RT809F. So, kung meron kayong mga ganitong programmer at di pa kayo marunong, baka susunod gawa tayo ng video nito kung paano siya gamitin. So, sa ngayon kasi hindi ko na ito ginagamit. Ito na ginagamit ko eh. Lahat kasi halos dito na didetect na ng ng programmer, lahat ng BIOS. So, yun mga kabutingting, thank you for watching. Again, yung ginagawa natin ngayon is mga tutorial paano tayo magpo-program ng BIOS. So, while nag-aantay tayo ng repair, gawa muna tayo ng video tutorial. So, again, kung meron po kayong mga computer na gustong ipa-repair, basta along Metro Manila or kahit malayo, pwede naman po, basta sagot nyo lang yung shipping. Again, pag motherboard issue, may tendency talaga na mamatay pag board level. Kasi pag pag tayo rito, nagtanggal tayo ng mga pyesa, minsan talaga namamatay. So, expect mo na pagka board issue na 50-50 chances. So yun, again, salamat mga kabutingting sa support sa mga nanonood sa atin. So hindi pa naman po ganun karami yung ating mga viewers and subscribers, but the most important, this is nakakatulong tayo sa mga viewers natin kung paano mag-repair ng mga basic troubleshooting sa kanilang computer. Actually, itong pagpo-program ng BIOS, medyo advanced na to kasi parang board level na rin yan eh.
Kasi matik yan. Kung wala kang ganitong cable, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung, sana ba yun? Tanggalin mo yung bias chips mo. Hihinangin, ano yan, kailangan mong gamitan ng hot air or kailangan mong gamitan ng ganito, soldering para lang matanggal siya. So, considered na to as, as board level eh. So, pagka mga ganong repair, alam na iba yung ganong presyuhan compare sa reformat or installation lang ng mga software, iba yon. So yun mga kabutingting, again, thank you very much for all your support and thank you for watching. Hopefully nakakatulong po yung ating ginagawang mga video tutorial. So pag may naisip pa akong mga tutorial na pwede po akong gagawa ulit ng panibagong tutorial video. So yun, again, kung mga along Metro Manila lang kayo at gusto niyo magpa-repair, pwede naman po yung mga Lalamove or Grab, pwede niyo ipadala sa atin. Mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel. Mababasa po natin yan. So yun, salamat mga kabutingting and have a nice day po. God bless po sa inyong lahat.